Umagang-umaga pa lang, may tunog na agad ng martilyo at ratchet sa maliit na talyer ni Mang Dado Bugarin. Hindi ito yung tipong talyer na may malalaking ilaw at malinis na sahig. Dito, ang langis ay barang bahagi na ng lupa. May bakas sa bawat paa, sa bawat piraso ng karton na nilalatagan ng makina at sa bawat kamay na araw-araw nakikipagbuno sa turnilyo at kalawang. Si Inigo Valdez, naka-gray na t-shirt na kupas, nakaluhod sa tabi ng lumang motorsiklo, hawak ang spark plug na parang maselang gamit. Pawis na agad ang noo niya kahit hindi pa tanghali. May nauna ng init sa hangin, yung tipong kahit nakasabit pa ang hamog sa bubong ng yero, ramdam mo na ang araw na parang naghahanda ng maningil. "Dahan-dahan, Inigo," sabi ni Mang Dado. Sumilip mula sa kabilang bench habang pinapahid ang kamay sa basahan. "Huwag mong pilitin, baka lalo mong maputol yung thread." "Opo, Mang Dado," sagot ni Inigo. Mahina pero may respeto. "Kaya ko to, kailangan lang talaga ng tiyaga." Sa gilid, si Romy Pilares, tricycle driver na may laging dalang biro, nakaupo sa monoblock at umiinom ng kape mula sa styro cup. Nakatros ang paa, parang wala sa mundo, pero ang mata niya nakatutok sa mukha ni Inigo, yung mukha ng batang maagang tumanda. "Uy, Inigo," singit ni Romy. "Kung tiyaga lang ang puhunan, milyonaryo ka na sana. Kaso, pera rin ang kailangan, no?" Napangiti si Inigo ng bahagya, pero mabilis ding nawala. Hindi dahil masama ang biro, kundi dahil totoong totoo. Minsan, mas masakit ang katotohanan kapag sinabi ng parang joke. "Kung milyonaryo ko, una kong bibilhin," sagot ni Inigo, pinilit gawing magaan. "Isang electric fan na malakas, para hindi na tayo nagsisinghot ng usok dito." "Wow!" tawa ni Romy. "Humble pa. Ako, bibili agad ako ng bagong tricycle, tapos ipapintura ko yung mukha ko sa hood." "Mukha mo pa rin, di mas mabilis kang tatakbuhan ng pasahero," kontra ni Mang Dado, at nagkatawanan sila sandali. Pero habang tumatawa ang iba, si Inigo, sa loob-loob niya, nagbibilang. Hindi pera ang binibilang niya sa isip, kundi araw. Ilang araw pa bago ang due date ng renta. Ilang araw pa bago maubos ang gamot ni nanay. Ilang araw pa bago magsimula ang bayaran sa school project ni Mika. Pagpatak ng 9:00, may lumapit na babae sa pintuan ng talyer. Si Jana Cañete iyon, yung tindera sa karinderya sa kanto. Naka-apron siya, may hawak na maliit na supot, at may ngiti sa labi pero halatang nagmamadali. "Mang Dado, may pa-order si Aling Merly," sabi ni Jana, tinapik ang supot. "Lugaw daw, wala na raw siyang ganang magkanin." Nanlaki ang mata ni Inigo. "Hala, si nanay?" Tanggo ni Jana. "Nagpabili rin siya ng gamot, Inigo, yung pang high blood. Kaso sabi niya, kung kulang, kahit kalahati muna." Parang may kumurot sa dibdib ni Inigo. Hindi niya gustong marinig ang salitang kulang mula sa bibig ng ibang tao. Gusto niyang siya ang magdesisyon, siya ang magdala, siya ang umako. Pero kahit gustuhin niyang maging matapang, hindi mababago ng yabang ang laman ng bulsa. Kinuha niya ang supot, pinisil ang gilid na parang doon niya ipipiga ang sagot. "Sige, Jana, salamat. Ako na bahala." Umalis si Jana, pero bago tuluyang lumayo, lumingon siya at mahinang nagsabi, "Inigo, kung kailangan mo ng ekstrang kanin o ulam, sabihin mo lang. Hindi ka naman nanghihingi, pero alam mo, minsan okay lang tumanggap." Hindi agad sumagot si Inigo. Tumando lang siya, tapos bumalik sa makina. Kunwari normal. Pero sa loob niya may hiya. At sa likod ng hiya, may apoy na tahimik na kumikirot. Gusto niyang gumaan ang buhay ng nanay at kapatid niya, pero laging parang isang hakbang amlayo ng ginhawa. "Anak," narinig niya boses ni Mang Dado, mas seryoso na ngayon. "Kumusta si Merly?" "Okay lang po," sagot ni Inigo, pero halatang pilit. "May mga araw lang na mahina siya." "Huwag mong patagalin ng check-up. Baka nagtitipid lang siya para sa inyo. Kilala ko yung nanay mo, matigas din ulo niyan." Napangiti si Inigo ng bahagya. "Opo, matigas. Sa amin nagmana si Mika.
Ako lang yata yung natutong lumunok ng pride. Sa oras na yon, may dumating na isa pang delivery rider. Si Tom Arceo, kaedad ni Inigo pero laging may tikas na parang may shortcut sa buhay. Nakasuot siya ng jacket na may logo ng courier, may helmet na nakasabit sa braso at may pilyong ngiti na parang may alam na sikreto ang mundo. "Inigo," tawag ni Tom, malakas. "Pare, naghahanap ako sa'yo, may racket." Hindi sumagot si Inigo agad. Alam niya ang racket ni Tom. Kadalasan hindi ito legal sa konsensya kahit mukhang legal sa papel. "Anong racket na naman yan?" tanong ni Inigo, hindi tumitingin. Lumapit si Tom, pabulong pero halatang excited. "May client ako. Gusto niya ng delivery na special. Hindi naman bawal pero alam mo na, pihikan. Malaking bayad, isang biyahe lang, isang gabay, tapos pera agad. Baka makabayad ka na sa renta nyo." Napatingin si Inigo sa kanya, matalim. "Special na paano?" "Pare, huwag ka na magtanong," sabi ni Tom, tumawa ng mahina. "Hindi naman droga, hindi rin armas. Ano lang, mga gamit. Importante, discreet. Tapos may tip, malaki." "Discreet kasi may mali," putol ni Inigo. "Kapag malinis, hindi kailangan itago." "Uy, moralista," sabi ni Tom, kunwari nasasaktan. "Inigo, gising. Hindi sapat ang bait sa panahon ngayon. Tignan mo tayo. Nagkakandakuba tayo tapos yung iba, naka-aircon lang, mayaman na. Hindi mo ba napapansin?" Bumuntong hininga si Inigo. Tumayo, pinunasan ng kamay sa basahan. "Napapansin ko, araw-araw. Pero kung makakakuha ako ng pera tapos kapalit naman konsensya ko, paano ako haharap kay nanay, kay Mika, kay sarili ko?" Sandaling natahimik si Tom. Tapos napangisi ulit. "Ayos, kung ganyan ka, respeto. Pero wag kang magreklamo kapag pinapaalis kayo ni Mrs. Pineda, ha?" Parang tinamaan si Inigo sa pinakasensitibong bahagi. Si Mrs. Lorna Pineda, yung may-ari ng paupahan, ang pinakamalaking tinik sa buhay nila ngayon. Hindi dahil masama siya nung una, kundi dahil nang makita niyang mahina si Aling Merly at laging kapos si Inigo, naging predatory ang paraan niyang maningil. Parang amoy niyang wala silang panglaban. "Hindi ako nagrereklamo," sagot ni Inigo, mababa pero matigas. "Lumaban ako sa tama." "Sa tama?" ulit ni Tom, tumawa. "Sige, good luck sa tama. Ako, sa tumatama, yung pera." Umalis si Tom na parang wala lang, pero naiwan si Inigo na mas mabigat ang dibdib. Hindi dahil nainsulto siya, kundi dahil sa katotohanang may punto si Tom. Hindi sapat ang prinsipyo para bayaran ng reseta. Hindi sapat ang integridad para mapigilan ang eviction. Pagdating ng tanghali, tumunog ang lumang cellphone ni Inigo. Nanay ang nakalagay. Saglit siyang natakot. Kapag tumatawag si nanay sa tanghali, ibig sabihin may kailangan o may nangyayari. Sinagot niya agad. "Nay?" Mahina ang boses ni Aling Merly. "Anak, pasensya na. Nakakaistorbo ako." "Wag po," agad niyang sinagot. "Ano po yun? Kumusta kayo?" "Ayos lang," sabi ni Aling Merly pero may hingal. "Anak, dumaan si Mrs. Pineda kanina. Sabi niya, bukas daw, kailangan na nating magbayad. Kung hindi, maghahanap na raw siya ng bagong uupa." Namlamig si Inigo. Parang biglang tumigil ang ingay ng talyer. Parang pati martilyo tumigil. "Bukas?" "Oo," sagot ng nanay niya. "Sinabi ko, nag-iipon ka. Sabi niya, hindi raw siya charity." "Grabe," bulam ni Inigo, halos hindi marinig. "Tapos, anak," dugtong ni Aling Merly, nagpipigil ng iyak. "Huwag mo akong intindihin masyado. Kung kailangan mong piliin ng renta, piliin mo. Kaya kong tiisin muna yung gamot." "Hindi," mabilis na sagot ni Inigo, tumigas ang boses. "Hindi po, huwag niyo pong gagawin yan. Ako ang bahala." Sa kabilang linya, may katahimikan. Tapos, marahan, "Inigo, alam kong nahihirapan ka pero proud ako sa'yo. Kahit kailan hindi ka naging masama. Huwag mong babaguhin yun para lang sa pera."
Napikit ni Inigo. Nay, gusto ko lang po, gumaan buhay nyo. Gagaan din anak, hindi ngayon pero darating. Basta wag kang bibitaw. Pagbaba niya ng tawag, bumalik ang ingay ng talyer. Pero para kay Inigo, parang may pader sa pagitan niya at ng mundo. Nandun siya, gumagalaw, nagtatrabaho, pero ang utak niya nasa bukas, nasa renta, nasa gamot, nasa kapatid. Lumapit si Mang Dado, parang nararamdaman ng bigat. Anong sabi? Bukas na po ang due, sagot ni Inigo, halos pabulong. Kung hindi, paahalisin na raw kami. Tinapik ni Mang Dado ang balikat niya. May paraan pa, magtiwala ka. Ano ang schedule mo mamaya? May delivery po, sagot ni Inigo. Piyesa, papunta sa kabilang bayan. Mauulan daw mamayang gabi. Mag-ingat ka ha, sabi ni Mang Dado. At anak, kahit anong mangyari, huwag kang matakot tumigil kapag may nangangailangan. Alam ko pagod ka na, pero ang mundo, minsan binabalik yan. Hindi sumagot si Inigo, tumango lang. Sa loob niya, gusto niyang maniwala. Pero sa nayon, mas malinaw ang realidad kaysa pangako. Pag-uwi niya sa paupahan sa hapon, nadatnan niya si Mika na nag-aaral sa maliit na mesa. May kandila sa gilid kaso mahina na naman ang ilaw. Pagpasok ni Inigo, gumiti si Mika, pilit na masaya. Kuya, may quiz ako bukas. Kaya ko to. Pag naging honor ako, baka may scholarship. Napangiti si Inigo at hinaplos ang ulo ng kapatid. Oo, kaya mo yan. Ikaw pa. Sa kwarto, naroon si Aling Merly. Nakahiga. May kumot kahit mainit dahil nilalamig ang katawan niya. Nang makita siya, gumiti rin ang nanay niya. Pero halatang pinipigil ang panghihina. Anak, bulong ni Aling Merly. Kumain ka na ba? Hindi pa po, sagot ni Inigo. Kahit gutom na gutom. Kayo po, kumain na? Kaunti, sabi ng nanay niya. Lugaw lang. Umupo si Inigo sa gilid ng higaan. Tinitigan niya ang nanay niya, ang kapatid niya, ang dingding na may bitak, ang kisame na may tagas kapag umuulan. At sa loob niya, may sumpang tahimik. Hindi sila mananatiling ganito. Sa labas, may rumaragasang hangin. Parang may paparating na ulan. Parang may paparating na gabi na mas mahaba kaysa dati. Kinuha ni Inigo ang maliit niyang sobre sa drawer. Yung ipon niya na halos sakto lang sana para sa renta at gamot. Binilang niya ng dahan-dahan. Kulang. Kahit pigain niya, kulang. Huminga siya ng malalim, tumayo at tumingin sa pinto. Kuya, aalis ka? Tanong ni Mika. Oo, sagot ni Inigo, pilit ngumiti. May delivery pa ako. Kailangan kong kumayod. Paglabas niya, dumampi ang hangin sa mukha niya at sa malayo, kumidlat. Hindi niya alam na ang gabing iyon, ang gabing maulan, ay magsisimula ng kwentong magpapabago sa buhay niya. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa isang desisyong gagawin niya sa gitna ng alsada kung saan ang ibang tao ay hindi marunong tumigil. Pagkasara ni Inigo ng pinto ng paupahan, sumalubong agad ang malamig na hangin na may dalang amoy ng basang alikabok at usok ng tambutso. Sa kalangitan, nagsisiksikan ang may itim na ulap na parang nagmamadali ring dumating ang gabi. Kumapit siya sa strap ng maliit na bag na dala niya. Hindi ito mamamahalin pero nandoon ang resibo ng pyesa, ang listahan ng ipapadeliver at yung lumang kapote na minsan lang niyang magamit kasi kapag ginamit niya, ibig sabihin, sumuko na ang panahon. Kuya, ingat ha! Pahabol na boses ni Mika mula sa loob kahit halos hindi na siya makita. Huwag kang magpuyat, aral lang ha, ako na bahala. Sa kanto, naghihintay ang maliit nilang motor na kinargahan ni Mang Dado ng mga piyesa sa kahong kahoy. Nakabalot sa plastik, siniguradong hindi mababasa. Pero kahit gaano kagagaling magbalot, kapag umulan ng malakas, may paraan at paraan ang tubig. Pagdating niya sa talyer, si Mang Dado na mismo ang nag-abot ng papel na may address. Inigo, dito to, sa kabilang bayan, kay Engineer Lito Habelosa. Ayusin mo raw mabilis, may project bukas. Opo, sagot ni Inigo.
saka isinuot ang kapote. Mauulan na naman. Tandaan mo ha, pahabol ni Mang Dado habang kinukonpirma ang tali ng kahon sa likod. Huwag kang magpapatakbo ng mabilis, madulas. Napangiti si Inigo ng bahagya. Kahit gusto ko, Mang Dado, di kaya nitong motor natin. Parang kabayo na rin to sa tanda. Tumawa si Romy Pilares na nasa gilid, nag-aayos ng side mirror ng tricycle niya. Oy, Inigo, kung may makita kang pasaherong naliligaw sa ulan, isakay mo. Baka milyonaryo pala. Biro ni Inigo, sabay pa umandar ng motor. Pero habang umaandar siya palayo, sumagi sa isip niya ang sinabi ni Mang Dado kanina, yung tungkol sa pagtigay kapag may nangangailangan. Sa loob-loob niya, gusto niyang maniwala na binabalik ng mundo ang kabutihan. Pero sa dami ng araw na binigwasan sila ng buhay, parang masanay na siyang hindi umasa. Sa highway palabas ng bayan, dumilim ng tuluyan. Umambon muna, tapos naging pino na ulan hanggang sa lumakas. Sa bawat patak, mas naririnig ni Inigo ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot sa daan, kundi dahil sa bigat ng bukas. Renta, gamot, kapatid. Lahat iyon tila nakasakay sa likod kasama ng kahon ng pyesa. May ilang sasakyan ang lumalagpas sa kanya. Mga van na may malalakas na headlight. Mga SUV na parang hindi tinatabla ng ulan. Sa gilid ng kalsada, may mga tindahang nagsasara na at mga tao na nagtatakbuhan para makasilong. Sa ganitong oras, ang bawat isa ay naghahanap ng paraan para hindi mabasa. Hanggang sa may napansin si Inigo sa di kalayuan. Isang kotse na nakahinto sa shoulder. Hazard light na kumikislap-kislap. Bukas ang hood at may aninong nakatayo sa harap nito. Parang nag-aalangan kung lalapit ba sa daan o hindi. Nasiraan? Bulong ni Inigo sa sarili. Kusang bumagal ang takbo niya. Dumaan siya ng ilang metro pero bumalik sa isip niya ang mukha ni Aling Merly noong tumawag. Huwag kang bibitaw. Bumalik din ang boses ni Mang Dado. Huwag kang matakot tumigil. Sa susunod na ilang segundo, parang may dalawang kamay na humihila sa kanya. Isa pabalik sa konsensya, isa pasulong sa obligasyon. Late na siya, maulan, delikado, pero may tao roon, mag-isa. Huminto si Inigo sa gilid, ilang metro bago ang kotse. Pinatay ang makina, isinara ang stand, at tumakbo papalapit habang sinisigurong hindi madulas. Paglapit niya, nakita niya ang matandang lalaki. Hindi yung tipong lolo sa kanto. Eleganteng bihis kahit basa. May long sleeve na kulay puti, ngayon may bahid na ng putik. May relo sa kamay na halatang mamahalin pero hindi ipinagyayabang. At buhok na kulay abo na maayos sana kung hindi lang binabasa ng ulan. Nanginginig siya, isang kamay nakahawak sa gilid ng kotse, parang nahihilo. Lolo, okay lang po ba kayo? Tanong ni Inigo, malakas para marinig sa ulan. Lumingon ng matanda, maputla ang mukha at halatang hirap huminga. I'm fine, sagot nito, pero halatang pilit. Just the car. It stopped. Tagalog ang tono niya kahit may bahid na sanay sa Ingles. Parang taong maraming taon nang nakatira sa komportableng mundo. Pero ngayon, biglang binato sa gilid ng kalsada. Nasiraan po? Tanong ni Inigo, sumilip sa loob ng hood. May tools po ba kayo? Umiling ang matanda. No, I thought I wouldn't need it. My driver is not with me. Bago pa makasagot si Inigo, may bumisina. Isang van nang bumagal pero hindi huminto. Sa loob, may lalaking sumilip at nang makita ang matanda at si Inigo, kumaway na parang nagsasabing sorry, tapos umarangkada. Kasunod, isang pickup ang huminto saglit. Bumaba ang isang lalaki, nakakap at may sigarilyo, parang sanay sa gabi. Ano to? Tanong nito. Tinignan ng kotse at ang matanda. Kailangan mo ng tulong? Opo, mabilis na sagot ni Inigo. Baka pwede pong pato o kahit tawag lang, walang signal dito. Sumingit ang lalaki, tinignan ng matanda mula ulo hanggang paa. May pambayad ba kayo? Kasi kung wala, wag na. Modus na yan minsan. Napasinghap si Inigo. Hindi po modus, matanda po siya. Tingnan nyo naman.
Pero bago pa humaba ang usapan, umiling ang lalaki. Pare, sa panahon ngayon, hindi na ako kumakapit sa awa. May pamilya ako. Sumakay ulit at umalis. Iniwan silang dalawa sa ulan. Napatingin si Inigo sa matanda. Pasensya na po, ganito na talaga minsan. Hindi sumagot agad ang matanda. Umupo siya sa curb, parang nanghihina. People are afraid. Or they don't care. Pareho po, sagot ni Inigo, saka hinubad ang sarili niyang jacket sa ilalim ng kapote at inabot sa matanda. Suot niyo po, baka malamig kayo. Thank you, sabi ng matanda, pero halos hindi na lumalabas ang boses. Nang sinuot niya, napansin ni Inigo na nanginginig ang kamay nito at may bahagyang pangingilo sa labi. Hindi siya doktor, pero may nakikitang senyales na delikado. Lolo, ano pong pangalan niyo? Tanong ni Inigo habang sinisilip ang makina. Baka may tatawagan kayo. Silvestre, sagot nito. Silvestre Alcantara. Parang may bigat ang pangalang yon pero hindi iyon kilala ni Inigo. Sa mundo niya, hindi tumatambay sa ulo niya ang apelidong may tunog ng negosyo. Ang alam niya, Alcantara, ay parang pangalan lang na naririnig sa mga billboard na hindi niya pinapansin dahil mas iniisip niya kung may pamasahe siyang pauwi. Sige po, Don Silvestre, sabi ni Inigo, pinilit na maging magalang. Subukan ko po tignan, baka kaya pang temporary. Sinilip niya ang hose, ang belt, ang battery. Basa ang lahat pero hindi iyon ang problema. Sa amoy pa lang, parang may fuel issue. Kinuha niya ang maliit na flashlight sa bag, tinutok sa may bandang ilalim. Doon niya nakita ang basa, hindi tubig, may tumutulo. Fuel line po, sabi niya seryoso. May tagas, hindi safe start. Kailangan po mato o ma-repair ng mabilis. Can you fix it? Tanong ni Don Silvestre, may halong desperasyon. Kaya ko sana kung may tools at clamp, sagot ni Inigo. Pero dito po sa gitna, mahirap. At wala po kayong signal dito, no? Umiling ang matanda, parang nahihiya. I drove because I needed to think. I didn't want anyone with me. Okay po, sabi ni Inigo, sinubukang mag-isip. Sa isip niya, may malaking problema. Late na siya sa delivery. Pero sa harap niya, may mas malaking panganib. Kung pababayaan niya ang matanda dito, baka hindi na kayanin. May dumaan na motor na may sidecar. Sandaling huminto. Nakasalampak sa sidecar ang isang barangay tanod na naka-raincoat na dilaw. Kilala ni Inigo ang muka, si Tanod Crispin La Cuesta. Madalas iyon sa kanto, mahilig maghinala sa lahat. Anong ginagawa mo dito, Inigo? Sigaw ni Tanod Crispin. Lumapit habang hawak ang batuta na parang laging may hinahabol na kriminal. Bakit may matanda? Nasiraan? Modus ba to? Tanod, hindi po modus, sagot ni Inigo, pinigilan ng inis. Kita nyo naman, nanginginig, kailangan ng tulong. Sinipat ni Tanod Crispin si Don Silvestre, saka ang kotse. Mamahalin na. Naku, baka mamaya, pag tumulong ka, ikaw pa ang mapagbintangan. Dami na ganyan ngayon. Tanod, pakiusap ni Inigo, kahit tawag lang po sa klinik o tow. Wala po kasing signal dito, delikado po siya. Nagkibit balikat si Tanod Crispin. Kung gusto mo, dalhin mo sa barangay hall. Pero ako, hindi ako sasama sa ganyang eksena. May duty ako. Tanod, mariing sabi ni Inigo. Duty nyo rin po tumulong. Nagtaas ng kilay si Tanod Crispin, parang nasakta ng ego. Huwag mo akong turuan, iho. Basta mag-ingat ka. Kapag napahamak ka, huwag mo akong idadamay. Umalis ang Tanod, iniwan ng malamig na hangin at mas malamig na pakiramdam. Napapakirap si Inigo parang nagpupunas ng tubig sa mata. Ulan lang yon pero may kurot. Huminga siya ng malalim at lumingon kay Don Silvestre. Lolo, ganito po. Tatakbo po ako papunta sa terminal o talyer na pinakamalapit. May tow doon. Kaso, kailangan may down payment. Wala po akong sigurado. Dahan-dahang tumanggo si Don Silvestre. Parang gustong magsalita pero hinihingal. I have wallet, sabi.
Hinukay ang bulsa, inilabas ang lumang leather wallet. Basa, pero pinilit niyang buksan. May ilang cards, may ID, pero konting cash lang. Nakita niya ang laman. Halos hindi kasya sa towing, mas lalo na sa klinik kung sakali. Okay lang po, sabi ni Inigo, pinilit na gumiti. Ako na po ang bahala, basta po, huwag kayong matutulog dito. Sige po, hihinga po kayo ng malalim. Suotin niyo po yung jacket, tatakbo lang po ako. Tinignan siya ni Don Silvestre, may halong pagtataka at guilt. Young man, what's your name? Inigo po, sagot niya. Inigo. Ulit ng matanda, parang gustong itatak sa isip. Don't spend too much. I will repay you. Hindi sumagot si Inigo. Hindi dahil ayaw niyang mabayaran, kundi dahil ayaw niyang maging kondisyon ng kabutihan. Sa panahon niyang gutom, madaling ipagbili ang prinsipyo, pero gusto niyang maniwala na may natitira pa ring tao na tutulong kahit walang kapalit. Hinawakan niya ang strap ng bag, tumingin sa madilim na daan na tatahakin niya pabalik, saka tumanggo. Babalik po akong agad. At sa gitna ng rumaragas ang ulan, nagsimulang tumakbo si Inigo palayo. Hindi niya alam na sa bawat hakbang niya, palapit siya ng palapit sa isang desisyong magpapabago ng buhay niya. Ngumit sa ngayon, ang alam lang niya, may matandang nangangailangan at kung hindi siya kikilos, baka wala ng iba pang titigil. Humahampas ang ulan sa mukha ni Inigo habang tumatakbo siya sa gilid ng highway, hawak ang strap ng bag na parang iyon na lang ang pumipigil sa kanya para hindi tuluyang madulas. Sa likod niya, naiwan si Don Silvestre Alcantara, nakaupo sa curb, suot ang jacket ni Inigo, nanginginig sa lamig at nakatingin sa dilim na parabang hinihintay ang isang himala sa kalsadang walang gustong tumigil. Babalik ako, bulong ni Inigo sa sarili, parang panata. Hindi niya alam kung kanino niya ito sinasabi, sa matanda, sa konsensya niya, o sa Diyos na matagal na niyang kinakausap tuwing wala na siyang mahingian ng tulong. Pagdating niya sa isang maliit na waiting shed na may nakasabit na lumang tarp na terminal, towing, vulcanizing, sumilong siya saglit. Nanginginig ang kamay niya sa lamig at pagod. Tumulo ang tubig mula sa buhok niya pababa sa mata, kaya kailangan niyang punasan gamit ang manggas. Sa loob niyang shed, may dalawang lalaki na nakaupo sa kahoy na bangko. Isang nakasando na may tattoo sa braso at isang matabang lalaki na may hawak na flashlight. Sa gilid, may lumang pickup na may nakakabit na towing chain. Nakapark ito na parang handa pero halatang hindi gagalaw nang walang bayad. Lumapit si Inigo, hingal. Kuya, towing po. May nasiraan dun sa highway. Matanda po. Delikado, kailangan pong mahatak, tapos baka kailangan din po sa klinik. Tinignan siya ng matabang lalaki mula ulo hanggang paa. Basa, marumi, mukhang walang pera. Sino yung matanda? Tanong nito, malamig ang boses. Hindi ko po kakilala, sagot ni Inigo, pinipilit huminga. Pero pangalan niya, Silvestre Alcantara. Nasiraan, fuel line, ulan. Nanginginig siya. Nagkibit balikat ang lalaki. Alcantara? Marami namang Alcantara. Paano ko malalaman kung hindi modus? Hindi po modus, mariing sabi ni Inigo. Kita niyo naman kung gaano kalakas ang ulan. Wala siyang kasama. Kung modus yan, bakit siya nangangatog? Nandun siya sa curb. Sumingit ang nakasando. Ngumise. Boss, baka may pangkapito. Baka gusto lang nila free to. Napapikit si Inigo. Alam niya ang tingin nila sa kanya. Isa na namang desperadong tao na may daladalang problema. Sa mundo nila, problema iyon, hindi tao. Kailangan ko po ng tulong. Ulit niya. Mas mababa ang boses, mas mabigat ang pakiusap. Magkano po down payment? Umupo ang matabang lalaki sa dulo ng bangko. Parang nag-iisip pero halatang may presyo na sa ulo. Kung highway yan at gabi na, 2,000 down, tapos dagdag depende sa layo. 2,000? Napasinghap si Inigo. Kuya, wala po akong ganon. Di wag. Mabilis na sagot ng lalaki. Tumayo. Hindi kami charity.
Uulan-ulan, lalabas kami, tapos walang bayad? Ano kami, santo? Gusto sanang sumigaw si Inigo. Gusto niyang ipamukha na tao ang tinutulungan nila, hindi negosyo lang. Pero sa gutom at takot ng mundo, alam niyang kahit sumigaw siya, mas lalong isasara ang pinto. Humugot siya ng lakas, hinugot ang sobre sa bag, yung sobre na kanina lang ay iniisip niyang ipangtutustos sa renta at gamot ni nanay. Basa na ang gilid pero buo pa ang laman. Binilang niya sa harap ng lalaki, bawat barya parang tumutusok sa dibdib. Eto po, lahat na to. Tinignan ng matabang lalaki ang pera, saka si Inigo. Lahat? Opo, sagot ni Inigo, diretsyo. Lahat ng meron ako ngayon. Sigurado ka? Siningit ng nakasando, tila natatawa. Baka bukas, iiyak ka na. Baka po, sagot ni Inigo, ramdam ang pait sa bibig. Pero kung hindi ko to gagawin, baka hindi na siya umabot bukas. Sandaling natahimik ang dalawa. Hindi dahil naaawa sila, kundi dahil parang hindi nila sanay na makita ang taong handang maubos para sa hindi niya kakilala. Fine, sabi ng matabang lalaki. Nestor, kwidon ako. Tara, bilisan mo kasi ayokong mabantayo sa ulan. Sumakay si Inigo sa tabi ng driver, basang-basa. Habang umaandar ang tow truck, nakita niyang parang mas dumilim pa ang paligid. Ang wiper ay halos hindi makahabol. Sa loob ng sasakyan, amoy sigarilyo at lumang upuan. Bakit mo tinulungan? Narito ang revised version. Pareho pa rin ng haba at flow. Inayos lang para mas clean sa punctuation at formatting at mas iwas sa mga linyang pwedeng ma-flag, pero parehong eksena at bigat. Biglang nagtanong si Nestor Kiban habang nagmamaneho. Hindi mo naman kilala. Baka nga mayaman yan, at ikaw mukhang ikaw pang mahihirapan. Tumingin si Inigo sa bintana sa mga patak ng ulan na parang may sariling lungkot. Hindi ko rin po alam, sagot niya. Siguro, kasi kung nanay ko iyon, gusto ko may tumigil. Hindi na nagtanong pa si Nestor, pero ramdam ni Inigo na may bahagyang paggalang sa katahimikan. Pagdating nila sa kotse, nakita ni Inigo si Don Silvestre. Nakasandal, mas maputla ay sa kanina, pero pilit na nakatingin sa daan na parang naghihintay. Lolo, sigaw ni Inigo, bumaba agad. Nandito na po, okay lang po ba kayo? Bumuka ang bibig ni Don Silvestre, pero parang walang lumabas. Umangat ang kamay niya, nanginginig, saka bumagsak ulit sa tuhod. Halos maupo siya sa putik kung hindi siya nasalo ni Inigo. Boss, sabi ni Nestor mula sa tow truck, huwag ni tayong magpabebe. Dalhin na yan sa klinik, mukhang mataas ang BP. May klinik po ba malapit? Tanong ni Inigo, mabilis na umikot ang isip. May maliit na klinik sa bayan, sagot ni Nestor. Kay Dr. Selma Yaptinchay, pero dagdag bayad yan sa to. Parang may kumalabog sa dibdib ni Inigo. Wala na siyang pera. Halos lahat na ibigay na niya. Pero tumingin siya kay Don Silvestre. Nakatingin sa kanya, may halong hiya at takot sa mata. Sa loob ng mga matang iyon, hindi kayamanan ang nakikita ni Inigo. Tao. Matandang tao na pwedeng mapahamak kung magdadalawang isip siya. Kuya Nestor, sabi ni Inigo, halos pakiusap. Pakiusap po, kahit utang muna. Nagtaas ng kilay si Nestor. Utang? Sa akin? Ni pangalan mo nga, hindi ko alam kung totoo. Inigo Valdez po, sagot niya agad. Talyer ni Mang Dado Bugarin. Tanungin ninyo po siya. Ako po magbabayad kahit paunti-unti. Sandaling tinitigan siya ni Nestor. Tapos napamura ito ng mahina, parang inis sa sarili dahil napapayag. Sige na nga, pero tandaan mo Valdez, wala akong pakialam sa drama. Bayad ka kapag may pera ka. Tumanggo si Inigo. Halos hindi makahinga sa ginhawa at takot na magkasabay. Mabilis nilang ikinabit ang kotse sa tow truck. Si Don Silvestre, halos buhat ni Inigo papunta sa loob ng tow truck. Sa biyahe, nanginginig ang matanda at ilang beses na tinatawag ni Inigo ang pangalan niya para manatiling gising. Don Silvestre, tingnan niyo po ako, sabi ni Inigo, hawak ang balikat nito. Hinga po ng malalim, wag po kayong bibitaw. Why are you doing this?
Bulong ni Don Silvestre. Halos hindi marinig. Napangiti si Inigo ng mapait. Matagal na po akong talo sa pera, pero ayokong matalo sa pagkatao. Pagdating nila sa klinik, bukas pa ang maliit na ilaw sa signage, Yaptinchay Family Clinic. Tumakbo si Inigo sa pintuan, kumatok ng malakas. Doc, Dr. Selma, emergency po. Bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Selma, naka-scrubs, halatang galing sa pahinga. Sa likod niya, sumunod ang assistant na si Nurse Bambi Jugo, hawak ang BP apparatus. Anong nangyari? Tanong ni Dr. Selma, mabilis ang mata. Matanda po, sagot ni Inigo. Nanginginig, nanghihina. Baka mataas ang BP, ulan, lamig, stress. Lumapit si Dr. Selma kay Don Silvestre. Sinilip ang mata, kinuha ang pulso. Dalhin dito, utos niya. Bambi, BP. Habang inaasikasa sila, lumapit si Nestor sa counter at tumingin kay Inigo. Oh, Valdez, ito na ha, huwag mong kakalimutan. Opo, sagot ni Inigo, kahit alam niyang hindi niya pa alam paano babayaran. Tinignan siya ni Dr. Selma pagkatapos isalang si Don Silvestre sa maliit na bed. Ikaw ba ka mag-anak? Hindi po, tinulungan ko lang po sa highway. Napatingin si Dr. Selma sa kanya, parang sinusukat kung totoo. May ID ka? Inabot ni Inigo ang lumang ID niya sa courier, basang-basa. Tinignan ni Dr. Selma, saka natanggo. Okay, pero kailangan ng gamot. May reseta ba siya? May maintenance? Nabanggit niya po, naubusan siya. BP niya mataas, sabi ni Nurse Bambi, seryoso. Doc, 190/110. Napakurap si Inigo. Hindi niya alam eksakto ang ibig sabihin, pero alam niyang delikado. Kailangan natin ng gamot ngayon at observation. Kung hindi bumaba, ire-refer natin sa ospital. Tumango si Inigo. Tapos biglang naalala ang wallet ni Don Silvestre. Hinugot niya ito sa bulsa ng matanda at inabot kay Dr. Selma. Doc, ito po. Kaso, konti lang po yung laman. Yung pera ko po, naibigay ko na sa towing. Tumigil ang kamay ni Dr. Selma. Tumingin siya kay Inigo. Parang biglang nag-iba ang timpla ng tingin. Hindi na suspicion kundi pag-unawa. Magkano na ibigay mo? Tanong niya. Halos mahiya si Inigo. Lahat po. Pambili po sana ng renta at gamot ng nanay ko. Tahimik ang klinik sandali. Para bang pati ulan sa labas nakinig. Anak, sabi ni Dr. Selma, mas malambot na ngayon. Hindi madaling gumawa ng ganyan pero sigurado ka bang wala kang pagsisisihan? Tumingin si Inigo kay Don Silvestre na ngayon ay nakapikit ngunit humihinga na ng mas maayos. Meron po, amin niya. Masakit po kasi bukas wala na kaming pambayad. Pero kung hindi ko to ginawa, baka mas mabigat po yung dala ko habang buhay. Napabuntong hininga si Dr. Selma. Sige, unahin natin buhay. Yung bayad, pag-usapan natin mamaya. Sa sandaling iyon, lumapit si Don Silvestre, bahagyang dumilat. Mahina ang boses niya pero malinaw ang tingin. Young man, Inigo. Lumapit si Inigo sa tabi ng kama. Opo, Lolo. Nandito lang po. Thank you. Bulong ni Don Silvestre, nangingilid ang luha sa mata. I will not forget this. Gusto sanang sabihin ni Inigo na hindi niya kailangan ng utang na loob. Pero bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pintuan ng klinik at may pumasok na lalaki na may payong at mahabang jacket. Si Tom Arceo. Uy, sabi ni Tom, basang-basa rin. Pare, ikaw pala to. Hinahanap ka namin, late ka sa delivery. Si Engineer Lito, galit. Parang sinuntok si Inigo sa sikmura. Nalimutan niya ang kahon ng pyesa. Nalimutan niya ang trabaho. Sa isang iglap, bumalik ang mundo niya. Yung mundo ng responsibilidad na hindi humihinto kahit may sinasalba kang buhay. Tom, sabi ni Inigo, nanginginig ang boses. Mamaya na yon, may emergency. Napatingin si Tom kay Don Silvestre, saka kay Dr. Selma. Ano to? Sino yan? Matanda po, sagot ni Inigo. Nasiraan sa highway, wala tumulong. Tumawa si Tom, hindi sa saya kundi sa gulat. Grabe ka talaga pare, kaya ka laging kapos eh.
Ikaw lagi ang tumitigil. Tinignan siya ni Inigo, mata sa mata. Oo, sagot niya, mabigat. At ngayon, wala na akong pera. Hindi na nakapagbibiro si Tom. Sa unang pagkakataon, parang nakita na ang kabigatan ng ginawa ng kaibigan. At sa labas ng klinik, patuloy ang ulan. Parang paalala na minsan ang kabutihan ay hindi agad sinusuklian. Minsan binubuhusan ka muna ng problema bago ka bigyan ng liwanag. Pero sa loob ng klinik, habang humuhupa ang hingal ni Don Silvestre, alam ni Inigo na tumawid na siya sa isang linya. Yung linya kung saan pinili niyang maubos para lang may mabuhay. At bukas na ang renta. At bukas na ang renta. Paulit-ulit iyon sa ulo ni Inigo habang nakatayo siya sa gilid ng maliit na klinik, nakatitig sa pader na may lumang poster ng How to Control High Blood Pressure. Sa labas, humuhupa na ang ulan, pero ang bigat sa dibdib niya parang lalo pang lumalakas. Sa loob ng silid, maririnig ang mahinang tunog ng BP cuff na pinipiga ni Nurse Bambi Jugo at ang kaluskus ng papel habang nagsusulat si Dr. Selma Yaptinchay. Si Don Silvestre Alcantara ay nakahiga sa makitip na bed, may kumutang na manipis, nakapikit pero humihinga na ng mas maayos. Paminsan-minsan, gumagalaw ang kamay niya na parang hinahanap ang bagay na wala. Siguro ang gamot, siguro ang kontrol, siguro ang pakiramdam na may hawak pa siya sa mundo. Pare, mahinang sabi ni Tom, lumapit kay Inigo. Hindi ko sinasabing malito pero si Engineer Lito nagmura kanina sa tawag. Sabi niya kung hindi raw dumating yung pyesa tonight, may penalty daw bukas. Parang may sinundihan sa loob ni Inigo. Tom, naiwan ko yung kahon sa motor. Nasa talyer pa ba? Umiling si Tom. Ewan ko. Pero pare, sino magbabayad ng penalty? Si Mang Dado? Ikaw? Nahawakan si Inigo sa sentido. Lahat nagkapatong-patong. Matanda sa kama, trabaho, renta, gamot, utang kay Nestor. Parang walang puwang huminga. Lumapit si Dr. Selma, hawak ang reseta. Inigo. Sabi niya, diretsahan pero hindi harsh. Kailangan ng gamot nito ngayong gabi at obserbasyon hanggang umaga. Kung bumalik ang pressure niya, refer sa ospital. Nandito po ako, Doc, sagot ni Inigo. Pero, pera po. Tumingin si Dr. Selma sa kanya. Parang alamang sagot. Magkano na ang naibigay mo sa towing? Halos lahat po, amin niya. Nahihiya pa rin. Yung para sana sa renta at gamot ni nanay. Napabuntong hininga si Dr. Selma at napatingin sa counter. Parang nagbibilang din ng pasensya. Sige, ganito. Yung gamot, ipapautang ko muna sa'yo. Pero kailangan mo ring maghanap ng pwedeng kontak ng pamilya niya. Hindi pwedeng ikaw lang ang sasalo nito mag-isa. Lumapit si Inigo sa bedside table. Kinuha ang wallet ni Don Silvestre. Basa pa rin ang gilid, pero may cards. May isang calling card doon. Bahagyang kumunot pero mababasa. Alcantara Mobility and Estates. Sa ilalim, pangalan, Cyrus L. Alcantara, CEO. May number. Napakurap si Inigo. CEO, Alcantara. Doc, bulong niya. Parang hindi makapaniwala. May calling card dito. Kunin mo, sabi ni Dr. Selma. Tawagan mo. Kahit anong oras yan, kung may pamilya siya, dapat malaman. Kinuha ni Inigo ang lumang cellphone niya. Nanginginig ang daliri niya, hindi dahil sa lamig na yon, kundi dahil sa kaba. Hindi siya sanay tumawag sa mga taong may titulong CEO. Ang pinakamataas na natawagan niya, supervisor sa courier. Pinindot niya ang number. Una, walang tono. Tapos nagring. 1, 2, 3. May sumagot. Malamig at alerto ang boses ng babae. Alcantara Mobility in the States? Emergency line. This is Mara Cusimbing speaking. Nandyan po ba si Cyrus Alcantara? Tanong ni Inigo. Pilit ang English. Who is this? Mabilis na tanong ni Mara. I'm Inigo Valdez po, sagot niya. May matandang lalaki po dito sa klinik. Pangalan po niya Silvestre Alcantara. Nasiraan po sa highway. Naagapan po namin. High blood po siya.
Nandito po siya sa Yaptinchay Family Clinic. Biglang nag-iba ang hangin sa linya. Silvestre Alcantara? Ulit ni Mara, ngayon may halong gulat. Are you sure? Where exactly? Opo, sagot ni Inigo. Dr. Selma po, sa bayan po, malapit sa terminal. Yung matanda po, siya po yun. Nakita ko name niya at may calling card po dito. Sandaling katahimikan. Tapos mabilis na boses ni Mara, parang nag-iikot na ang mundo sa kabilang linya. Stay with him, do not leave. I'm alerting Mr. Alcantara now. Please send a landmark. Text me the clinic name and location. Can you do that? Opo, sagot ni Inigo. Kahit hindi siya sanay sa galitong utos. Gagawin ko po. Pagbaba niya, huminga siya ng malalim. Sa gilid, si Tom nakatingin na parang may bagong teleserye sa harap niya. Sinong tinawagan mo, Tom? Tanong ni Tom, halatang curious. CEO, sagot ni Inigo, mahina. Anak daw ng matanda. Ha? Napanganga si Tom. Pare, CEO talaga? Baka prank. Hindi sumagot si Inigo. Sa loob niya, wala siyang panahon para magduda. Ang importante, buhay ang matanda. Lumapit si Nurse Bambi at inabot ang gamot. Inigo, pakiabot sa pharmacy sa kanto. Bilisan mo ha, ako munang magbabantay dito. Napatingin si Inigo kay Don Silvestre. Nakapikit pa rin, pero may bahagyang luha sa gilid ng mata, parang narinig ang pangalan ng anak. Lolo, tatawagan na po pamilya nyo, darating sila. Paglabas ni Inigo para kumuha ng gamot, sumulpot ang tunay na problema. Sa labas ng klinik, may nakatayo sa ilalim ng lumang awning, si Nestor Kiban, nakayuko, naninigarilyo, halatang naghihintay. Valdez, tawag si Nestor, hindi galit pero hindi ring mabait. Akala ko ba may bayad ka? Kuya Nestor, sagot ni Inigo, lumapit. Pasensya na po, wala pa po talaga. Pero yung matanda po, may pamilya, tinawagan ko na, baka po sila na magbayad. Tumingin si Nestor sa kanya, nagtaas ng kilay. Pamilya? Sino? Alcantara po, CEO po yung anak. Natigilan si Nestor. Alcantara, yung sa... Hindi niya natapos, pero alam ni Inigo na may tumama sa isip nito. Sa mundo ng towing, alam nila kung anong kumpanya ang malalaki, kung sino ang may pambayad. Kung totoo yan, edi swerte mo. Pero kung hindi, Valdez wag mo akong gawing tanga. Hindi ko po kayo ginagawang tanga. Sagot ni Inigo, nanginginig sa kaba. Ako pa nga po yung naubos. Saglit na natahimik si Nestor, tapos hinipan ang usok. Sige, bilisan mo yung gamot. Huwag mong iwan yung matanda. Baka kung sino-sino pa pumunta. Tumango si Inigo at tumakbo papunta sa pharmacy. Sa daan, bumibili ang ilang tao ng kape. Parang normal lang ang gabi. Pero para kay Inigo, parang may nagbabantang bagyo sa loob ng dibdib niya. Pagbalik niya, napansin niyang may mga ilaw na sa kalsada. Hindi ordinaryong ilaw. Malalakas na headlights, sabay-sabay, parang may convoy. Tumigil sa tapat ng klinik ang dalawang sasakyan, isang itim na sedan at isang SUV. Hindi ito yung OA na 10 kotse, pero sapat para mapatingin ng mga tao sa paligid. Bumukas ang pinto ng sedan, bumaba ang isang lalaki na matangkad, nakakot kahit hindi na umuulan ng malakas. Malinis ang buhok, seryoso ang mukha, at ang tingin parang sanay magdesisyon. Kasunod niya, bumaba si Mara Kusimbing, hawak ang phone at payong, at isang lalaking mas bata-bata na may hawak na folder, si Attorney Noel Verceles, base sa ID na nakasabit. Lumapit ang lalaki sa pintuan ng klinik na halos hindi humihinga. Where is he? Tanong niya kay Dr. Selma na lumabas na rin, may pag-iingat sa tono. Inside, sagot ni Dr. Selma, kalmado. Stabilized but needs rest. Pumasok ang lalaki, sumunod si Mara at si Attorney Noel. Sa loob, nakita ni Inigo ang pagbabago ng ekspresyon ng lalaki nang makita ang matanda sa kama. Dad, bulong ng lalaki, at sa unang pagkakataon, nabasag ang CEO aura. Isa siyang anak na natakot mawalan ng ama. Lumapit siya kay Don Silvestre, hinawakan ng kamay nito. Dad, why did you do this again? Dumilat si Don Silvestre, mahina. Cyrus, bulong niya, I needed air. Napapikit si Cyrus, parang pinipigil ang galit at takot.
You nearly died. Lumapit si Mara kay Dr. Selma. Doctor, whatever the bill is, we'll pay. Also, please prepare an ambulance if needed. Not yet, sagot ni Dr. Selma. But he needs observation. Dahan-dahang lumingon si Cyrus, tumingin sa paligid. Tumigil ang mata niya kay Inigo. Basang kapote, maputlang muka, at naningitim ang kamay sa grasa. You, sabi ni Cyrus, mababa ang boses. You called. Opo, sagot ni Inigo, biglang nanliit. Ako po si Inigo Valdez. Tinulungan ko po siya sa highway. Lumapit si Cyrus. Sinipat si Inigo na parang gustong basahin ang katotohanan sa mukha niya. You were there? You stayed? Opo, wala po kasing tumitigil at nanginginig na po siya. Sumingit si Tom na nasa gilid, parang hindi makapigil. Sir, siya po talaga. Siya pa yung nagbayad ng tow. Lahat ng pera niya, sir. Napatingin si Inigo kay Tom. May gulat kasi ngayon lang niya narinig ang kaibigan niyang magsalita para sa kanya nang walang biro. Is that true? Tanong ni Cyrus, diretso. Tumango si Inigo, nahihiya. Opo, kasi po, kailangan siyang madala dito. Sa likod, sumingit si Nestor Kiban sa pintuan. Parang may lakas ng loob bigla. Sir, ako yung tow. Totoo yun. Halos lahat ng pera niya binigay. Tapos, utang pa yung clinic trip. Tahimik ang klinik. Naririnig lang ang mahinang huni ng electric fan. Tumingin si Cyrus sa kanyang kaibigan. Parang may utos sa mata. Tumango si Mara at mabilis na lumabas para tumawag. Bumalik ang tingin ni Cyrus sa Inigo. Mas mabigat na ngayon, mas personal. Why would you do that? Huminga ng malalim si Inigo, saka sumalita ng totoo. Sir, kung nanay ko po yun, gusto ko may tumigil. Yun lang po. Hindi agad sumagot si Cyrus. Parang may tumama sa kanya. Hindi pera, kundi prinsipyo. Sa dami ng taong lumalapit sa kanya para sa pabor, bihira ang ganitong sagot. Dahan-dahang hinugot ni Cyrus ang wallet niya. Pero bago niya pa maabot ang pera, itinaas ni Inigo ang kamay. Sir, hindi ko po ginawa para sa bayad. Pero aaminin ko po, may problema po ako bukas. Renta po namin. Gamot po ng nanay ko. At late po ako sa delivery. Baka mawalan ako ng trabaho. Parang bumigat ang mata ni Cyrus. Hindi ito drama para sa kanya. Ito ang realidad ng taong nagligtas sa ama niya. Lumapit si Dr. Selma. Sumingit sa pagitan ng katahimikan. Mr. Alcantara, he really did sacrifice. He even insisted on staying. I can vouch for him. Tumango si Cyrus, saka tumingin kay Inigo. Where do you live? Saglit na natigilan si Inigo. Sa paupahan po ni Mrs. Lorna Pineda, sa may kanto, malapit sa talyer ni Mang Dado Bugarin. Tinandaan ni Cyrus ang pangalan, parang iniipit sa isip. And your mother? Aling Merly Valdez po, sagot ni Inigo. Tumango si Cyrus, parang nagdesisyon. Stay here tonight, don't go anywhere yet. We'll settle everything, your tow, the clinic, and your problem tomorrow. Hindi alam ni Inigo kung paano tutugon. Parang gusto niyang tumanggi, pero parang wala na siyang lakas. Sa gilid, si Tam na palunok, at si Nestor biglang naging mas maamo ang tindig. Sa kama, hinigpitan ni Don Silvestre ang hawak sa kamay ni Cyrus, saka mahina ngunit malinam na nagsabi, "Don't let him suffer because of me." Tumingin si Cyrus sa ama niya, saka bumaling muli kay Inigo. "You won't suffer alone," sabi niya, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Inigo na may tao palang pwedeng magsabi ng ganon at kayang panindigan. Sa labas ng klinik, kumikislap pa rin ang mga ilaw ng sasakyan, ngunit sa loob, sa pagitan ng mahihinang hinga at mga hindi inaasahang pagkikita, nagsisimula na ang susunod na umaga. Yung umagang dapat sana ay araw ng pagtaboy sa kanila sa paupahan, pero ngayon, may paparating na bisita na hindi kailanman inisip ni Inigo, nakakatok sa buhay niya. Hindi pa man sumisikat ang araw, nagising si Inigo sa monoblock na inuupuan niya sa waiting area. Masakit ang batok niya at mabigat ang talukap ng mata. Sa sobrang pagod, nakatulog siya ng nakaupo, yakap ang bag na parang baka may magnakaw ng natitirang pag-asa niya. Narinig niyang nagbubukas ang pinto sa loob. Lumabas si Nurse Bambi Jugo, bitbit ang maliit na tray. "Gising ka na pala,
bulong ni Nurse Bambi. Okay na BP niya, stable, pero dadalhin na siya sa mas maayos na facility mamaya. Tumango si Inigo, nanlalabo pa ang paningin. Salamat po, kumusta po si Lolo? Natutulog, sagot ni Nurse Bambi. Pero nandito pa rin yung anak. Napatingin si Inigo sa gilid. Nandoon si Cyrus L. Alcantara, nakaupo sa dulo ng bench, nakahawak sa cellphone pero halatang hindi trabaho ang nasa isip. Sa mesa sa harap niya, may kape na hindi niya iniinom. Parang nagbabantay lang, hindi CEO, kundi anak. Lumapit si Dr. Selma, nakaayos na ang buhok, may hawak na folder. Inigo, tawag niya. Tumayo agad si Inigo, kahit nanginginig pa ang tuhod. Lumapit si Cyrus at tumingin sa kanya ng direkta. Parang gusto niyang malinaw ang usapan, walang paligoy. Good morning, sabi ni Cyrus, kahit halatang puyat. Inigo, right? Opo sir, sagot ni Inigo. First, sabi ni Cyrus, tumanggo sa kanyang kasamang si Mara Quisumbing na nakatayo sa likod. Settled na ang clinic bill at gamot. Bayad na rin ang towing kay Mr. Kiban. Tinignan ni si Nestor Kiban na nasa labas ng pintuan, nakasandal sa pader, parang nahihiya. And for the extra trip, covered. Napahim na si Inigo ng malalim. Hindi iyon ginhawa lang, parang may naalis na bato sa dibdib niya. Pero agad din bumalik ang bigat. Renta, nanay, trabaho. Sir, simulang sabi ni Inigo. Yung renta po. Tinaas ni Cyrus ang kamay, parang pinapatigil siya. I know, that's why I'm going to your place. Parang nag-freeze si Inigo. Ha? Sir, sa amin po? Yes, sagot ni Cyrus. Walang yabang sa boses, pero may finality. I want to see your situation, and I want to speak to your landlord. Also, I need to understand who you are beyond last night. Sa gilid, si Tom Arceo na nakatayo sa pintuan. Napanganga na naman, parang nanonood ng movie. Si Mara, tahimik pero alerto, parang handang i-record ang lahat. Sir, pabulong na protesta ni Inigo. Hindi po maganda sa amin. Luma po, masikip, nakakahiya po. Tumigil si Cyrus at sa mata niya may kakaibang seryoso. You saved my father in a storm. You spent your last money. Don't talk to me about nakakahiya. Let's go. Hindi na nakipagtalo si Inigo. Parang wala na rin siyang lakas. Ngunit sa loob-loob niya, may takot. Hindi takot sa CEO, kundi takot na makita ng ibang tao ang kahirapan nila at maawa lang. Ayaw niya ng awa. Gusto niya, respeto. Habang naghahanda silang umalis, lumabas si Don Silvestre sa pintuan ng klinik. Nakasakay na sa wheelchair na hiniram ni Dr. Selma. Mahina pa ang katawan, pero mas buhay ang mata. Nang makita si Inigo, ngumiti ang matanda. Inigo? Mahina niyang tawag. Lumapit si Inigo agad. Opo, Lolo. Hinawakan ni Don Silvestre ang kamay niya. I was stubborn, bulong niya. I thought I didn't need anyone, but last night, you reminded me people still care. Nanlaki ang lalamunan ni Inigo. Wala po yun, Lolo. Basta po, magpahinga kayo. Lumingon si Don Silvestre kay Cyrus, saka sa kanya ulit. Take care of him, sabi niya kay Cyrus. Parang utos lang ama sa anak. He is rare. Tumanggo si Cyrus, bahagyang napapikit. Parang may tumama sa loob niya. I will. Pagdating nila sa paupahan, mas tumindi ang kaba ni Inigo. Ang building ay luma. May bakas ng tagas sa pader. Sa hallway, may amoy ng lumang kahoy at nilutong tuyo. May mga bata na naglalaro sa pasilyo at nang makita ang convoy, isang sedan at SUV, napatigil ang mga ito. Parang may dumarating na artista. Kuya Inigo! Sigaw ng isang batang kapitbahay na si Berto Maligalig. Tumakbo palapit. Uy, ang ganda ng sasakyan! Sa'yo yan? Mamaya na, Berto, sabi ni Inigo, pilit ngumiti. Sa pintuan ng unit nila,
Huminga ng malalim si Inigo bago kumatok. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pagbukas ng pinto, bumungad si Mika Valdez. Gulat ang mata. "Kuya?" Sabay tingin niya sa likod. "Sino po sila?" Sa loob, narinig ang mahinang ubo ni Aling Merly. "Mika, sino yan?" "Nanay," sabi ni Inigo, lumunok. "May bisita po." Pumasok si Cyrus, sinundan ni Mara at Attorney Noel Verceles. Napatigil si Mika, parang hindi alam kung yayuko o tatakbo. Si Aling Merly nakahiga sa maliit na kutsyon, pilit bumangon. Nang makita niyang lalaki, kumunot ang noo niya, parang hindi makapaniwala. "Good morning, ma'am," sabi ni Cyrus magalang. "I'm Cyrus Alcantara. Anak po ako nung matandang tinulungan nung anak ninyo kagabi." Napaangat ang kamay ni Aling Merly sa bibig. "Diyos ko," bulong niya. "Anak, ano na naman ang pinasok mo?" Lumapit si Inigo sa nanay niya at hinawakan ng kamay. "Nay, emergency po yun. Hindi ko po kayang iwan." Tumingin si Aling Merly kay Cyrus, saka sa kanya ulit. "Pasensya na po, sir. Mahirap lang kami. Baka hindi namin alam paano makipag-usap sa..." "Ma'am," putol ni Cyrus, malumanay ngunit matatag. "Wala pong dapat ipag-sorry. Ako ang dapat magpasalamat. Kung wala si Inigo, baka wala na ang tatay ko." Sa likod, si Mara kumukuha ng notes pero hindi halata. Parang gusto niya lang siguradong tama ang lahat. "Kuya," bulong si Mika, lapit kay Inigo. "Totoo bang CEO yan?" "Hindi ako nananaginip," bulong balik ni Inigo. Pilit ngumiti. Pero bago pa humaba ang emosyon, may malakas na katok sa pinto. Yung katok na hindi pakiusap, kundi paniningil. "Melly, Inigo, bukas na to. Kailangan ko na yung bayad ngayon." Namutla si Inigo. Si Mrs. Lorna Pineda. Tumayo siya agad, pero si Cyrus ang unang lumapit sa pinto. Binuksan niya ito nang walang takot. Nandoon si Mrs. Lorna, nakaayos ang buhok, may daladalang maliit na notebook at ballpen. Sa likod niya, nakasilip ang dalawang kapitbahay, si Aling Sabel Fajardo at Jerry Sison, mga marites na laging may front row sa gulo. "Ah," sabi ni Mrs. Lorna, pagtingin kay Cyrus, biglang nag-iba ang ekspresyon. "Sino ko kayo?" "Good morning," sabi ni Cyrus mahunahon. "I'm Cyrus Alcantara." Parang may kisap sa mata ni Mrs. Lorna, pero pinilit niyang maging firm. "Okay, pero hindi po to tungkol sa inyo. Tungkol to sa renta. Ilang buwan na silang delayed." Sumingit si Inigo, nanginginig. "Mrs. Pineda, pakiusap po." Tinaas ni Cyrus ang kamay, hudyat na siya na ang magsasalita. "Ma'am, I understand your business, but the way you're handling it, threats, humiliation, unacceptable." Namula si Mrs. Lorna. "Humiliation? Sir, hindi po charity ang paupahan. May bayarin din ako." "I'm not asking you to be charity," sagot ni Cyrus, mas malamig na ngayon. "I'm asking you to be humane." Lumapit si Attorney Noel Verceles, binuksan ng folder at inilabas ang isang papel. "Ma'am, good morning. I'm Attorney Noel Verceles. We have a concern. May reports po ng harassment at illegal eviction threats without due process. Kung gusto niyo po, pag-usapan natin ng maayos." Nanlaki ang mata ni Mrs. Lorna. "Harassment? Ako pa? Ako yung di binabayaran." "Bayaran," sagot ni Cyrus at tumingin kay Mara. Tumanggo si Mara at nag-abot ng sobre. Hindi makapal na pampasikat, kundi exact and neat. "In that envelope," sabi ni Cyrus, "is the rent due, plus an advance, not to buy them comfort, just to give them breathing room." Nanginginig ang kamay ni Mrs. Lorna habang kinukuha ang sobre. Ngunit hindi pa tapos si Cyrus. "Now," dagdag ni Cyrus, "I'll ask you to sign a simple agreement. No intimidation, no random shouting at their door, and any concerns should go through proper notice.
If you refuse, my lawyer will proceed accordingly. Si Mrs. Lorna, gustong magsalita pero walang lumabas. Sa gilid, si Aling Sabel at Jerry napapalunok. Parang nagulat na ang pang-aapi pala ay may katapat na pader. Nakatayo si Inigo sa likod ni Cyrus at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngulit kasabay ng ginhawa, may hiya pa rin. Ayaw niyang isipin ng nanay niya at Mika na ito ang paraan para gumaan ng buhay. May dumating na mayaman at sinagip sila. Pagkasara ng pinto, bumalik si Cyrus sa loob. Tinignan niya si Inigo, seryoso. This is not a handout, Inigo. Consider it repayment for what you did. Umiling si Inigo, mabigat ang boses. Sir, ayokong masanay kami sa ganito. Tumanggo si Cyrus, parang naiintindihan. That's why I'm offering you something else. Lumapit si Mara at inabot ang isang folder kay Inigo. Nakalagay, Apprenticeship Offer, Fleet Maintenance Division. Work, training, salary, benefits, and medical assistance for your mother under our partner clinic program. Your sister, scholarship options. Hindi ito instant yaman, ito ay pagkakataon. Nanlaki ang mata ni Mika. Kuya! Si Aling Merly napahawak sa dibdib. Anak, totoo ba to? Hindi agad makasagot si Inigo. Parang may parte sa kanya na gustong tumakbo palayo kasi masyadong malaki ang pagbabago. Pero naalala niya ang ulan kagabi, ang matandang halos hindi makahinga, ang sobre niyang nabasa sa kamay. Naalala niya rin ng mga araw na kumakapit lang sila sa pag-asa. Sir, sabi niya, at sa boses niya may halong tapang at pakiusap. Tatanggapin ko po, pero gusto ko pong paghirapan. Ayokong sabihin ng taong, awa hire lang ako. Ngumiti si Cyrus, hindi malaki pero totoo. Good, because you will, and I'll make sure you get the chance to prove yourself. Sa labas ng unit may mga bulong-bulong. Sa hallway nagkukumpulan ng kapitbahay. Si Berto maligalig tumatakbo, sumisilip. Si Aling Sabel nagte-text na siguro sa kung sino. Ngunit sa loob may katahimikan na matagal nang hindi naramdaman ni Inigo. Katahimikan na hindi takot, kundi pahinga. Hindi pa ito wakas. Alam niya, may mga taong maiinggit, may hahatakin pabalik, may bagong mundo na hindi niya kabisado. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na kulang ang pakilamdam niya. May direksyon na. At habang pinipirmahan ni Inigo ang unang pahina ng folder, hindi bilang isang taong niligtas, kundi bilang isang taong binigyan ng pagkakataon. Sa gilid, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na boses ni Aling Merly. Salamat Diyos ko at salamat sa anak ko na hindi bumitaw.